All right, we should wrap this up. Thanks for listening, everybody. Thank you. Thanks for sticking around. We really appreciate ya. Bye-bye. See ya. Okay ba yun? Panis. Intro na outro. Outro na intro. Outro na ginawang intro. Ay, naku, ang taas ng stress levels ko lately. Yeah. Ang tindi ng stress levels ko for the past month. Sa work? Mostly nga, mainly, ang main cause of stress talaga yung work. Work-related stress talaga. Parang as an adult, parang kasama na sa buhay yan. Yun nga, hindi naman mawawala yung stress eh. Every now and then, kakailanganin mo daw ng konting stress at least. Pero ang akin lang, parang too much naman. Parang kung lagi kang stressed, almost every day or every day, for that matter. So, grabe naman yun. Parang mo pinapatay sarili mo eh. Tsaka parang lason. Natatamahan ka ba ng electric fan? Okay. Sorry, naka-electric fan lang kami. Mahirap lang kami. Walang air conditioning dito sa aircon sa area namin. Pangmayaman lang kasi yan eh. Di alam mo, nakaka-stress din yung init ah. Oo, sobra. Tsaka nakadagdag sa sa anxiety mo sa future. Putang ng init, worth it pa ba itong ginagawa ko? Yun nga eh. Alam mo, yan nga yung talagang nakaka-stress din eh. Pag adult ka na, iniisip mo na yung future mo, kung saan ka papunta. Oo, totoo. Oo nga, nandun na tayo. Parang pinipressure mo yung sarili mo. Tsaka the fact na nai-stress ka, it means you care. You care about yourself. You care about your future. Parang, worth it pa ba itong ginagawa kong pagpapakapagod? Lagi kung di ka nai-stress sa ginagawa mo. Ibig sabihin, wala kang pakialam talaga. Carefree ka lang talaga. Parang, wala, gusto ko lang mabuhay, ganon. Pero syempre kailangan mo din ng pahinga. Yun nga. Pagpapahinga, dahil may na nag-quit ka, gano'n. Pahinga, gano'n. Akin lang naman, wala kasing balance eh. Parang mostly napupunta lang sa trabaho mo yung lahat eh. Yung effort mo, yung time mo. Sobra-sobra. Wala, pag working person ko talaga, working people kayo, matik na yun eh. Tangina, babiyahe ka pa lang, stress na. Makikipag-deal ka sa mga tao. May stress ka na. Minsan kasi hindi trabaho yung nakaka-stress, minsan yung kasama din. Ganon. Pagkupal kasama mo. Nakaka-stress din yun. Pero nauuwi rin sa parang self-doubt eh. No? Pag nasa stress ka, ganon ako minsan eh. Ako, pag bago matulog, lagi mo masasabi, it's better be worth it. Yun nga. Kapag kasi hindi ka nag-focus sa sarili mo, may chance naman na gaguhin ka nung kasama mo. Diba? Hindi ako fan talaga nung yung work-related stress. Kung may stress man ako, siguro ibang elements na lang yung panggagalingan. Halimbawa, personal life. Pwede pa eh. Pero kung manggagaling sa work mo na source of income mo, di ba parang, grabe naman, parang dapat nga mabuhay ako dahil sa trabaho ko. Hindi ako mamatay dahil sa trabaho ko. Di ba? Dahil sa stress. So, parang yung kikitain mo sakto lang pang hospital bills pag inatake ka na ng mga sakit-sakit mo. Alam mo, nakakatakot nga eh. May mga kwento kasi na sa BPO to nangyari. Ako, number 1 yan. Namatay siya sa upuan niya mismo. Grabe, no? Inatake siya sa puso. Tapos walang nakapansin agad. Talagang nakaupo lang siya. Akala nila umiiglip lang, ganun. Tapos nung ginigising, wala na. Unresponsive na, Puyat yun eh. Puyat, stress. Dealing sa mga personal troubles. May totoo ba na nagiging cause din ng aneurysm yung stress? Oo naman. Yung talagang ganun. Isa rin sa main factor. Yung may kilala ako ganun eh. Hindi kami friends pero parang may mutual friend kami nung tao na yun. Kinamatay aneurysm dahil na stress. Kasi ginajuggle niya yung dalawang trabaho niya. Yun pa. Tapos personal stress. Probably. Sa pamilya. Probably. Hindi naman nawawala yan. Yun nga. Pag yung source of stress mo talaga yung trabaho, ulitin ko lang it's really unfair. Supposedly nga kasi 'di ba, pangalawang bahay mo yun. Hindi. Tsaka source of income mo kasi talaga yun. Yun nga eh. Kaya ka nabubuhay dahil dun eh. Pero minsan may mga trabaho na gustong kainin yung buong buhay mo eh. Yun nga. Worship mo sila. Ganun. Gusto nila amin ka lang. Hawa ka namin sa liig. Modern day slave. Gusto nga nila i-grab ka by the balls. Tapos babayaran ka ng barya. Yun, mas nakaka-stress din yun, yung sweldo mo. Nasa Pilipinas tayo eh. Tayong pinaka-cheap na labor eh. Do you think that's fair to say?
na Pilipinas sa may cheap labor. Saan nakikita ko? Ewan ko sa ibang bansa. Okay. Diba? So you're speaking from a Filipino person's perspective. As a working class guy, as an employee. Through that lens. Diba? Through that lens you're speaking. Sana natin mag-freelance, diba? Di yun nga, no? Yung okay din kasi minsan sa freelance, unstable job. May certain time period na may work ka. Pero hawak mo oras. Hawak mo oras mo. Hindi tulad sa empleyado ka na magre-report ka sa office ng 8 to 5. Yung orasan. Mag-overtime ka pa. Sorry to talk over you. Hindi ko napigilan. Nangyayari minsan dito sa atin yun yung may sasabihin nag-overlap. Ayan, ito. May sasabihin akong punchline, biglang sasabay ka. Sorry na. O kaya sasabay ako. Kasi epal ka talaga. Joke lang. Ay, tsaka yung balik tayo dun sa usapang trabaho. Yung usapang stress. Pag-report mo sa office, magsusuot ka ng ID lace. Oh my God, Alam mo, tingin ko sa ID lace, modern day, leash. So, tawag doon parang collar, ganon. Patunay na modern day slave ka. Alam mo. Ay, pag out ko, inaalis ko kaagad yung ID lace, parang, yak. Alam mo, may mababaw akong reason kaya ayoko rin ng ID lace. Bakit? Ang ina pre, nakakairita siya sa liig. Tsaka baho nun pag tumagal. Amoy pawis. Hindi mapawisan mo. Gagi. Pag nilabhan mo yun, walang kwenta hindi ko nilalaban. Parang... Amoy DNA mo na Oo. Hindi siya nagbago. Tsaka mayroon ding cases na kapag hindi ka nagsuot ng ID lace, may may kaparosahan ka may memo ka. Tong inong yan, gago. Parang, hoy slave, ba't di mo suot yung collar mo? Parang ganun sa akin. Nasaan yung leash mo? You little slave. Alam mo, may argument nga naniniwala akong totoo. Slavery did not end. Oo naman. Diba? Tingin ko lang. I mean, yung slavery na merong chain sa liig, yan, na-abolish yun. Napalitan lang ng ID lace. Napalitan lang yung tingin ko. Pwede. You could argue that. Napalitan din siya ng tawag dito, ng corporatism. Yes. Ako hindi ako fan ng corporate Mga slave na naka-coat and tie. Mahirap silang pakisamahan lalo na sa mga kagaya natin na related sa artistry. Hindi tayo ganun mag-isip 'Di ba? Kaya another factor din yun kailangan mo mag-deal sa corporatism. Another source of stress. Pero alam mo, Gagi, may mga tao pala na addict sa stress. Ayun yung mga tawag dito. Yung mga overly achiever, mga ganun. Mga adrenaline junkie. Adrenaline junkie sa office. Gagi. Di ako na-stress, ano pang problema? Gago, ganun nga, exactly. Kasi, ang gusto nila sa araw-araw nila, na-stress sila. Meron silang iniisip, meron silang ginagawa. Parang parang fulfillment sa kanila na, nasolve ko tong problem na to after ng maraming stress. Mga problem solver sila, mga bullshit dealer, mga people who deal with a lot of bullshit every day. May ganun akong boss dati na lagi niyang bungad pagpapasok sa office. Ano problema dyan? Problema niya dyan? Hinahanap agad yung problema. Parang wala pa nga Paano pa? Ano pang example mo? Yun, yung mga ganun boss na sobrang masasabi mong pabibo in a good way pero ang bungad agad. Ano problema dyan? Ano problema? Ayusin natin. Tapos parang, wala pa nga, kakasimula pa lang ng work. Hinahanap talaga nila yung... Hinahanap agad yung problema na aayusin nila. Yun nga, may mga addict nga talaga dun sa stress Kasi it gives them something to work with. Grabe naman yung mga something... nabibigyan sila ng purpose dahil dun sa stress. Yun yung thing nila Alam mo kasi ang problema sa ganung mga tao. Hinahanap nila yung fix. Yun yung fix nila Yung stress. Yun yung drugs nila. Nagigets ko rin in a way. Kasi kapag hindi ka nga naman na-stress sa isang araw, something's weird. Something's going on. Bakit ang calm? Sanay ako sa storm. Yun yung tinatawag na calm before the storm. The calm before the storm. Pero hindi, brace ko yung kalma. Parang bihira lang mangyari sa akin to I-savor mo. Yung parang sulitin mo, di ba? Dahil pagbabike, di ba? Parang nakakakalma siya. Alam mo, kahit naman siguro sa mga paborito nating gawain stress tayo naman. Sa paglalaro, nakaka-stress. Di ba? May mga games na nakaka-stress. Ito pa nga marami ding movie ang nakaka-stress. Di ba? Holy shit. Naalala ko nung una ko napanood yung Uncut Gems. Yung kay Adam Sandler. Tangina na ulit-ulitin ko yun. Talagang nakaka-stress siya. Talagang nail-biting. Ang hirap huminga. Nung pinapanood mo siya, kaya sabi ko, okay,
medyo nagigets ko na yung mga addict sa stress kasi eto yun eh. Yung isa pa yung kay Alin yun? Yung Locke, si Ivan Locke. Si Tom Hardy? Kay Tom Hardy. Yung ang settings lang niya sa sasakyan. Mm-mm. Tapos nakikita mo unti-unti nasisira na yung buhay niya. Di ba ang galing? Nakaka-stress pero yung setting nasa sasakyan lang, nagdadrive siya. May kausap siya sa phone, tungkol sa trabaho, tapos tatawag naman yung asawa niya, kaya siya yung na-discover na may babae siya. Hindi siya spoiler by the way. Yun nga, check nyo yun, yung Locke. Locke, ganda nun. L-O-C-K-E, Locke. May scene doon na ramdam mo na yung stress niya nung naluluha na lang siya sa Nagma-mental breakdown na siya mental breakdown na siya, pero parang, keep it together. I need to keep it together. I'm a father, I'm a husband. Pero tumutulo ng luha niya. Yun nga, gagi. Yun yung mga yun yung mga tingin kong okay sa akin na stress eh. Yung second hand stress. Kasi parang ano sa akin nangyari yan, hindi ko alam gagawin ko. May isip mo. Hindi ko alam gagawin ko kung sa akin nangyari yung stressful na yan. Parang pinoprovoke yung thought mo na paano kung sa ito nangyari, anong gagawin mo. Yun nga. Ganun siya. Actually, ang fucked up nga eh. Kasi kung isipin mo, natutuwa ka na nai-stress sila. Kasi alam mo yung sarili mo, hindi mo alam kung paano lusutan yung stress nila. Parang evil mo, natutuwa ka na i-stress sila. Yun nga eh. Kahit sabi mong movie character lang yun. Di ba? Parang nararamdaman mo sila, pero at the same time, relieved ka rin. Kasi parang buti, hindi sa akin nangyari yan. Buti hindi ako ikaw na nasa movie. Kasi kung sa akin yan, baka di ko kayanin. Ganun yung thought mo eh. Yun. Ano ba yung isang movie na napanood kong nakaka-stress? Ayun, yung Sorcerer. Sorcerer? Bida? Yung title nun, Sorcerer, from 1977. Di ko alam yun. Kilala mo si Roy Scheider? Sa Jaws? Si Chief Brody ba yun? Chief Brody. We're gonna need a bigger boat. Yun. Siya bida doon. Yung setting kasi nun, mga fugitives sila from different countries, from their respective countries. Tapos ang story, napunta sila ng Colombia, parang sa Amazon. Basta South America. Sa Amazon, jungle. sa jungle ng Colombia. Tapos, di ba marami nga sila doon mga fugitives. Meron silang, binigyan sila ng task, na magdadrive sila ng mga truck containing nitroglycerin. Holy shit. Pambomba, ganun. Kasi di ba sobrang sensitive nun? Maalog lang ng konti. Maliyad lang yata, sasabog na, ganun. Yung dadaanan nila, mga trail, bagyo, hanging bridge. Gago, nakaka-stress, sobra. Matry nga, panoorin. Angas ng Sorcerer, kahit luma ng angas pa rin eh. Basta ang ganda, tangina. Yun yung mga nakaka-stress na parang fix sa akin. As a movie junkie. Yung yung series na The Bear. Yun, gago. Yung yung dinner scene. Dinner scene, grabe. Stress level ko na taas. Nakaka-stress din yung mga, yung tawag dito, yung setting sa kitchen. Sa kitchen yung pag nagsaserve na sila sa Grabe naman. Gagi. Sobrang, ang hirap huminga kasi nagsisigawan na sila, na-frustrate sila sa isa't isa. Tsaka ang weird, kasi stress ka sa work, tapos ang pahinga mo, manonood ka ng ganong series, na-stress ka din. Pero at the same time, kayo parang, may relief. Buti hindi sa akin nangyari. Tapos trabaho ka uli. Yun nga eh. Kasi makukumpara mo yung stress mo sa stress nila eh. Yung parang mas worse pa. May mas worse pa pala to sa iniiyak ko. Kahit sabihin mong napapanood mo lang yung stress na yun sa ibang tao na actors lang. Pero mali yung gano'n yung kukumpara mo yung stress mo sa stress ng iba. Kasi stress pa rin yun eh. Kaya nga nasabi ko rin, may fucked up din eh. Fucked up din eh. Na parang kahit pa paano relieved ka na. Parang evil mo. Parang relieved ka na may nai-stress pa kaysa sa'yo. Totoo. Pero ano bang gagawin mo? Diba? Magagawa. Yun yung fix mo eh. Yun nga eh. At saka, consumer ka lang naman ng media na nakaka-stress eh. As long as wala ka namang inaapakang ibang tao. Go lang. May naalala pa ako isang nakaka-stress na movie ang puta. Alin? Yung Boiling Point. Boiling Point? Si Stephen Graham. Yung setting niya sa kusina rin sa England. Alam ko yun. Yung may nagre-reklamo na kulang yung sahod niya. Basta Boiling Point eh. May iba't ibang elements kung bakit nakaka-stress eh. British film yun eh, no? British film siya. Boiling Point. Alam ko yun. Tangin na angas nun. Tsaka one shot lang yun. Ang galing. Uninterrupted shot. Uninterrupted shot lang yun. One take film. Ganun one take yung tawag lang dun siya. eh. Kasi pag, alam mo, imagine mo na lang kasi yung
kung ikaw nandun ka sa setting na yun na kusina, mainit, maingay, nagsisigawan kayo. Tapos may deadline na sobrang ikli na kailangan maluto mo to within 5 minutes. Ganun. Tapos kapag namali ka ng serve, mumurahin ka ng chef. Tapos yung sa labas naman, yung mga client na kupal. Yung mga bitch na client na aristocrat. So, ang ganda ng shot na yun, may POV, yung parang nandun ka sa kanila. Parang kang fly on the wall. Ganun yung tawag doon, yung fly on the wall. Boiling point. Literal na boiling point. As in. Tingin ko nga umaabot na rin tayo sa boiling point as a society. Parang reflection din yun eh. Diba? Parang lagi tayong hot na hot ngayon. Ligaga, parang lahat, may gustong patunayan. Lahat tayo butthurt. Lahat butthurt. Lahat pikon. Lahat offended. Lahat tayo may sasabihin. Di mo lang kayo mag-relax. Parang kalma lang. Kalma lang ah. Kalma. Pero kung... easy lang. Buhos mo. Yun nga. Tsaka ano ba? Argument, ito pala, balik tayo dun sa stress, no? And then, related lang dun sa stress topic natin kanina. Tingin mo ba tayo parang nagiging slave na rin ng salapi? Kasi money will make the world go around. Joke lang. Parang hindi ka mabubuhay pag wala kang pera eh. Hindi, alam mo, ang lungkot lang eh. Kasi pag nakikita ko yung mga kabatch ko, ang dinadaing nila, kulang sahod nila. Kulang yung... Hindi kasi... Kulang lagi. Parang, hanggang kailan natin makikita yung ganitong rant? Nasa Pilipinas ka, bro. Hindi gagi kahit sa US hindi, din kanya-kanyang status yun. Kanya-kanya tayo ng gripes Pero hindi kasi, ako hindi ko naman sinasabing slave ako ng salapi, pero kailangan mabuhay, kailangan makasurvive eh. Tsaka, napaka-defeatist ng ganong statement eh. Alipin ng salapi. Come on, man. Yun yung best description mo. Kailangan mo lang something to earn, di ba? Ganun. Para makasurvive. Yun ang yun nakakalungkot dito. Nabubuhay ka na lang para makasurvive. Kaya nga ayoko yung term na alipin ng salapi. Parang dinowngrade mo naman sarili mo, sobra. Kailangan mo lang ng pera. Parang wala ka kasing... self-respect eh. Gusto mong yumaman, wala ka na problema sa pera. Buwa kang podcast, tapos sabihin mo, di ka may pag-banding sa anak mo. 6 minutes. Di ka magtitimpla ng gatas, gano'n. Kaya sabihin mo lang sila, wag ka tamad, para umasenso ka. Alam mo, ang lame eh, no? Utangin ng mga yon. ang lame eh. Alam ko, old news na yan. Yung kay Bugoy, yung 6 na minuto, gatas bullshit niya. Tama ba? Masasabi ko na lang, wala kasi siyang anak. Ayun nga. Maintindihan mo na lang kapag nandun ka na. Pero you'll know when you get there. I don't wanna talk about it anymore. Okay. Let's move on. Huwag ka kasing tamad para umasenso ka. Ayun nga. Tayo kasi paga ng sagot sa kahirapan eh. Dila tayo mayaman. May gusto pala ako i-bring up. Related din sa salapi. Hindi kasi, kapag may mga may mga good faith naman na content creators, no? They're not acting in bad faith naman. Kapag sinasabi nila na, ito kasi yung way ko ng pag-earn. Tapos, may mga magbabash. Ikaw kasi meron ka ng puhunan, kami wala. May mga ganong comment. Parang lagi silang counter-protest. At the same time, may point sila, pero hindi naman lagi. Yun nga, iba kasi parang agitated lang eh. Parang, ito kasi ginawa ko dyan. Pero may point din sila kung bakit tawag ito, kina-counter nila yung argument nung nag-motivate sa kanila na kumita kasi may mga nili-leave out sila na details as to why meron silang puhunan. Kasi, alam mo, may puhunan, baka nangutang. Yun nga, hindi sinabi. Hindi na sinabi. Ang sinasabi lang nila sa'yo, basta meron ka... Nagsipag lang sila, hard work. Ang tawag dito, basta meron ka lang na ipon. Perseverance. Basta meron kang investment. Laging ganun eh. Hindi kasi sila, may iba nga dyan, nag-business nung may clout na eh. Di ba? Tapos? Ayun. Successful. Sabay magiging preachy bigla na, sipagan nyo lang lagi. Hindi, alam mo, endless tong discussion na it's an endless debate. Yung sa mga nag-tawag dito, mga good faith actors naman na nagmo-motivate. Gagawa mo kung gaano ka butthurt yung mga Pilipino. Gaano? Kasi ito, no? Sample. Merong isang tawag dito. Nakalimutan ko yung pangalan ng channel niya nung content creator na yun. Ang sabi niya kasi, eto guys, real talk lang. Kapag wala pa kayong pera, wag muna kayo mag-aasawa kasi eventually magiging problema nyo yan.
May point siya. May point. Oo. Yun yung gist nung sinabi niya. Mahaba yun eh. O mahaba pa yung sinabi niya. Tapos puta yung mga comment yung mga na-buttered na Pilipino. Ba't mo sinasabi yan? Parang mo na rin sinasabi na hindi kami deserving magkaroon para kilala ko yan. Oo. Tapos may babanat, kami yung kasawa ko, nagtulungan kami, nye. Tapos parang, good for you, pero pakinggan mo rin yung point niya, di ba? Parang hindi naman yung tungkol sa inyo. Di ba? Parang usapang divorce eh. Nagigets ko rin yung point ng mga nagko-comment kasi ang dating sa kanila, so kung wala pa kaming pera, wala kaming karapatang magka-love life. May karapatan naman sila. Para practical wise. Kasi dating pera pa din yan eh. Gastos pa rin yan eh. Hindi ka tinatanggalan ng right. Hindi ka tinaalisan ng karapatan. Pero kasi, may things to consider. Diba? Parang look at the bigger picture. Walang may mali dun eh. Walang tama at walang mali dun sa ganong argumento. Para silang tama. Pero kasi kanya-kanyang preference na lang yan eh, di ba? May mga couple na nagtulungan talaga, kasi nagsikap talaga. May mga kilala akong ganun eh. Swerte ka kung ganun. Good for you, di ba? Congratulations. Kung pareho kayong tungkod sa isa't isa, congratulations. Pareho ninyong crutch yung isa't isa, great. Nagsuportahan kayo. Pero kasi karamihan yata sa cases, hindi ganun eh. One-sided eh. Tsaka may iba kasi na akala nila pag in a relationship ka, puro lang kayo date sa ganito, post sa Facebook. Diba? Yung ideal couple. Yun nga, may wrong idea eh. Then natatawa lang ako dun sa yung pagka-buttered nila eh. Parang pero pikon talaga Pinoy. Grabe. Nasabihan lang ng balat sibuyas talaga. Tangin, akala ko myth lang yun. Yun nga sabi, paano ba tayo makapagsabi ng totoo nang hindi napipikon ng Pilipino? Oo nga Pinoy pikon talaga. Pero siguro dahil din sa age of internet, baka magkaroon ng workaround, baka hindi nila baka ma-realize naman nila na sobra pala kami. Kasi recorded na yung actions mo eh. Yung comment mo, reflection mo talaga yun eh. Parang babalik tayo doon. Medyo cliché pero think before you click. Yun nga, think bago before you comment. Sipin mo muna. Yun nga eh. Kung may sense ba yung sasabihin mo, wala. Yun nga, tinatype mo pa lang, dapat alam mo nang may sense eh. Kung wala, edi shut up. Parang yung parang yung usapan nga sa divorce. Diba? Okay. Marami ring offended dun eh. May nabasa pa ako dun eh. Pag na-approve yung divorce, hindi ko di-divorce yung asawa ko. Walang nagsasabi sa'yo na i-divorce mo yung asawa mo. Ang magbe-benefit ng divorce, yung mga biktima ng physical abuse, domestic abuse, yun. Kung good marriage kayo, edi fine. Great. Congrats, putang ina, bihira. Good diba? for you. Kung hindi para sa yung divorce, huwag mo ipagkait sa iba. Di alam mo, huwag mo ipagdamot sa mga may karapatan. Di alam mo yung sagad-sagad na kabobohan. Parang, dude, come on. Na-trigger ako dun sa mga ganitong comment eh. Nung pumuputok na nga yung sa nung papapasa sa divorce bill. Yes. Nakakaasar ang puta. It's about time. Kailangan yun. Yun nga, ang nakaka-bad trip kasi, yung mga good naman yung marriage nila, sinasabi nila na, against ako dyan kasi yung marriage ko, okay naman eh. Ikaw yun. Sa'yo yun. Kayo yun. Congrats, di ba? You jackass. Ikaw yun eh. Paano yung iba? Di ba? Ang tanga. Kung hindi para sa'yo, tumahimik ka. Kaya nga eh. Tsaka dito pa ako nabuisit eh. Ewan ko lang kung gaano katotoo tong kabobohan na to. Yung kapag napasa daw yung divorce bill, automatically required sila mag-divorce. Gago, sobrang... Yun yung isang nabasa ko na yung, ewan ko sino man yun, parang banat niya agad. Pag naipasa ang divorce, hindi ko i-divorce ang asawa ko. Sobrang okay ng marriage namin. Dude, wala nagtatanong. So, at the back of your mind, kinoconsider mo, i-divorce yung asawa mo. Diba? Ina mo ka. Diba, nagsisift through yung guilt nila. It's about time. It's about time na... Tsaka, may iba pa nagsasabi, pag yung divorce daw na ipasa, na raw, rampant na daw yung pagpapalit-palit ng asawa. Hindi yun ganon, hindi yun. Gago, wala pang ang divorce, ganon na eh. Wala pang annulment nga lang po. Wala pang ang annulment, nangyayari na yun eh. Anong ginagawa natin? Diba? It's about time, It's about time. Pro-divorce ako. Hindi kasi diba pag divorce, totally cut na talaga. Wala na kayong sa isa't isa. Yun nga, parang reset. Nag-reset yung marital mo. Tsaka hindi yan naman basta-basta hindi yan basta-basta didesisyon na ng korte na mag-divorce na kayo. I-consider pa ayusin yan by counseling. Naman pala may process yan. Hindi yan basta divorce na kayo, hanap ka na bagong asawa. Hindi ganun yun. Huwag kayong bobo.
Hindi, alam mo, kitang-kita mo talaga sa humanity na takot lagi tayo sa change. Oo, diba? Takot tayo sa change. Ang suggest ko dapat turuan mismo yung mga matatanda magbasa. Actually, oo. Diba? Ihiwalay yung Facebook ng matatanda sa bata. Gusto ko nga may partition plan eh. Yung 50% sa matatanda. Alam mo, hindi porket graduate ka na ng high school, ng college, di ka na pwede magbasa. Magbasa ka. Nagre-reflect sa comment mong bobo ka eh. Sorry. Hindi, nung comments ng Pilipino. Yung mindset regarding may ba nagsasabi, respect the sanctity of marriage. Nandun na tayo. Good. Oo. Ayun pa. Pero kasi paano naman yung ibang paano naman yung biglang, nung una okay, nung tumagal-tagal, mananakit pala, cheater pala. Diba? Yun nga. Yun yung di nila maintindihan kasi ito pa yung nakakapikon yung mga ultra-religious people na sinisingit lagi yung belief nila. Yung belief nila. Kaya ma-offend kasi kinasal sila ni Papa Jesus. Papa Lord. Yun nga di ba? Ginagabayan kayo ng Diyos. Dapat respetuhin nyo yung Diyos. Mga ganun pang mga hunch. So okay lang sa Diyos na ginulpi niya yung asawa niya. Diba? Yun na nga. Yun yung point, Yun nga. Di ba nga, kaya nga dapat may separation of church and state. Kasi ito lang yun. Ito yung argument dyan. Ang church walang tax. Yes. So dapat, wag silang makialam sa government. Di ba? Siguro ang point lang ng simbahan na respect the sanctity of marriage, pinili kayo ng Diyos para magsama, ganun yung point nila. Pero paano naman yung mga biktima na, lalo na may mga anak sila? Yun nga Tapos, it's either sa dalawa, nagsasuffer sa mental abuse, physical abuse. Nagre-reflect yun sa bata Ayun nga. Diba? Ayun nga. May mga things to consider naman kasi. Ang ayoko lang yung sinisingit nila lagi yung belief nila sa'yo. As a Catholic, yun nga, bullshit. You're Catholic, sige, good for you. Diba? Sige na, Pero if it's not for you, you shut the fuck up. Yun nga, ang weirdo lang talaga na sinisingit nila lagi yung mga agenda nila totoo. Ito lang yan, kung ayaw mo ng divorce, don't have it, okay? Don't get it. Di ba ka magpakasal? Tanga. Gagong puta. Di alam mo, lately na i-stress din ako sa mga, ito na naman, stress na naman. Ito, maiba tayo saglit, ganito kalala yung mga tao sa internet Naalala ko nung 2 weeks ago yata to. 'Di ba na nag-trend yung AI generated image ng All Eyes on Rafa. Ako beforehand, alam kong AI generated 'yun. Alam kong hindi siya accurate whatsoever. Pero ang importante kasi doon yung messaging, yung widespread message noon para maging aware yung mundo. Magkaroon ng awareness. Puta nung sinare namin, ang dami nagalit kasi bakit nyo sinishare AI generated naman yan, hindi accurate yan. Hindi yun yung point. Hindi naman yan yung Rafa, hindi yan yung Gaza. Tingnan mo, may mga icy mountains. I know, okay? Pero kaya ako sinishare yun to spread awareness lang. Tapos ang dami nag-gatekeep, kahit nagsastand in solidarity ka naman, ganun na tayo ka-wild. Tangina, ipipilit mo lagi yung gusto mo. Parang di sapat yung COVID. Hindi nga tayo natuto Hindi tayo natuto sa COVID, nakakapiko ng puta, ang dami nag-gatekeep. Yun, gine-gatekeep nila yung marriage, yung sanctity, whatever, sige. Pero, don't shove it down our throats. It's too much. Paano na lang, sa akin, ang akin kasi, parang, paano yung mga biktima, di ba? Yun nga, everyone is battered. Turo nga sa Christianity, sinasabi nila, ang puso ng Diyos ay para sa mga api. Para sa mga biktima, di ba? Yun nga. Tsaka isusulong ba naman yan? Itatry ba namang i-push yan It's about time. Tingin mo ba mapa-finalize? Hindi ko alam. Mapapasa? Hindi ko, wala akong Pero, ako lang, sa akin, I'm a pro-divorce. Ang cynical na nga nung sasabihin ko kasi tayo kasi yung country na 10 steps forward. Yes. Totoo. 20 steps back. Agree. Mismo. And then, lalo na sa ganyan, ang dami na-threaten Ba't parang allergic kayo sa divorce? Wala, mga asawa. Yung iba meron pero yun nga sinasabi nila, yung marriage ko okay naman So okay, good for it, diba? So shut up, okay? Shut up, hindi yung para sa'yo. Yun nga. Tingin kasi nila pag para siyang storm yung divorce bill, ganun yung tingin nila, tatanga gago. Parang tayo na lang ata. Tama ba? Hindi ako sure, pero isa tayo sa mga wala pa. Wala pa, di ba? Baka nga tayo lang yung wala pa. Hindi ko natinginan to Hindi ko na-research. Progress din kasi, di ba? Masasabi mo ay progress pag kino-consider natin yung mga ganyang bagay. Actually, okay nga nag-move forward tayo. Kaya lang, divided kasi yung Pinas Yung iba kasi makasali lang sa topic
Oo nga, yung iba, bibigyan lang nila ng 2 cents nila. Yung iba, bibigyan ka ng isang paragraph ng explanation as to why hindi dapat ipasa yun. Why can't we just be united for someone else's sake? Diba? Maghihintay pa ba kayo na may biktima na mamatay? Marami nang biktima. Marami na namamatay. Diba? Siguro, isa rin yung sa dahilan kaya pinush yun sa Senate. Diba? Anyway, very cultish. Yes. Very cultish yung yung behavior natin. masyadong backwards. Masyadong Nazi. The joke lang. Grabe naman sa Nazi. The joke lang, gago. Grabe naman sa Nazi. Putang ina yung nakikita mo ba sa mga online selling yung mga Nazi suit? Oo, lalo na sa Shopee, yung Nazi uniform. Gago yung sa SS. Kompleto with armband na may swastika. Yung mga shoot staff. Holy shit. Tingin ko kasi, kaya may mga Nazi memorabilia sa Shopee, sa Lazada. Hindi naman nila intention na mang-offend eh. Tingin lang kasi nila, may mga gusto mangolekta ng mga memorabilia. Either it has a bad history or a good one. Tsaka part ng history yan eh. Yun nga, you can't deny it, diba? Tsaka, wala bang inangak-ngak natin? Meron ng tricycle na nagpalagay na swastika sa tricycle. Yun nga eh, diba? Tapos, yung tricycle driver talaga na yun, grabe. Disiplina to. Isang malaking swastika ang puta na sa tricycle niya. Okay yan si Hitler, disiplina. Ano naman nag-wonder ako, saan nila nakuha yung info na yun, no? Disiplina ang puta. Meron nga kasing matanda dyan na kinumpir yung sarili niya kay Hitler. Okay. Tayo magiging politics. Masyadong politics. Masyadong political pala, sorry. Dahil nga kasi, I mean, if magbebenta yung mga online seller ng mga, yun nga, Nazi memorabilia, bakit, kung hindi okay yun sa nakararami, bakit okay yung magbenta ng Che Guevara t-shirts? Ng Mao Zedong t-shirts? Sabi ng mga bata dati, vocalist daw yun ng Rage Against the Machine. Di ba nila alam murderer yun, si Che Guevara? Revolutionary murderer. Terrorist yun. Terrorist ba talaga si Che Guevara? Or considered? Considered? Parang borderline. Alam ko kasi plinat lang niya yung downfall ng United States eh. Pero sila ni Fidel Castro. Considered as terrorism pa. Yun kasi nag-isip ka ng something na ano eh. Tsaka may mga sticker ako nakita ni, tawag dito, si Stalin. Si Joseph Stalin. Sabi ko, gago. Seryoso? May nakita ko kanina picture. Ano? Si Sylvester Stallone tsaka dinikit doon sa katawan ni Stalin. Sylvester Stalin. Gago. Yes. Gagong sama natin. May deform na nga sa mukha eh. Tanga na, sama mo, gago. Life is not about... Gago, tumigil ka na. Palang puta. Pero yun nga, na may speech impediment kasi si Sly. Talaga? Akala ko lang niya yun. Antic niya lang yun. Hindi, gago. Meron talaga siyang nerve damage sa mukha. Tangina, sama ang puta. Hindi talaga siya. Hindi na pinanganak siya, may ano talaga siya. May deform talaga siya. Meron siyang nerve damage sa mukha. Kaya gano'n siya magsalita. Gano'n, no? Sama mo, gago. It's not about how you get hit. Ay, maganda naman yung sinabi niya dun sa Rocky. Pero hindi pa rin yung excuse prank. You little shit. I'm a horrible person. Repent. Sorry, Lord. Kailangan mo ng redemption. Hindi, alam mo, minsan hindi ko alam kung dapat nga ba tayo mag-guilty kung we made fun of someone who is... may mga stand-up comedian naman na in-impersonate. Yun nga eh, di ba? Di ba? So, kung evil sila, pwede... Mas evil ako. Hindi, mas evil sila kasi mas maraming... Ewan ko. Wala akong argument. Masama ginawa mo. Tangina minsan pag nagsasalita nga si Sylvester Stallone, ang hirap ding intindihin. May napanood ako, ano ba to? Yung Rambo 5 yata yun. Yung Rambo 4 niya, maangas yun. Yung Rambo 5, gagi, may mga moments talaga na ang hirap niyang intindihin. Promise. Para talaga siyang, parang wala talaga yung focus. Inaudible talaga. Kaya nga sabi ko parang nagde-devolve tayo as yung nga pagsasalita natin magde-devolve din talaga eh. May mga words nga na nagde-devolve ngayon. Yung tapos nagiging tas. Oo nga. Mga bata. Ito nga pet peeve ko to eh, no. Kapag meron kasing 'di ba nagsimula yung salitang compadre, 'di ba? Yung salita naging simula yung salita sa compadre.
Tapos naging... Kumpanyero. Kumpanyero, let's say, ganyan. Kumpadre, kumpanyero, naging pare. Naging pre. Naging erp. Tapos naging bro. Yung erp na yan, na-irita ako dyan. Ako rin. Tapos naging... From bro, naging orb. Tapos naging par. Ayan, par. Tapos naging gar. Pero yung pinakamalala ko talagang narinig. Alin? Para, yung term na para sa kaibigan. Plar. Putang sino yun? Plar. Gago, walang sense. Saan galing yun? Plar ang puta. Nagigets ko na yung par eh. Anong plar? Parang shortcut ng pare, naging plar. Ang inang yan. Anong next? May dagdag lang, ganun. Di ba? O repa. Meron pa, repa. Ayun, yung repa pa. Tangin ng labo. Ang lame ng mga salitaan natin eh. Parang... Paano siya yun? Pa-devolve ng pa-devolve. Naghahanap kasi lagi tayo ng shortcuts eh. Sa mga salitaan natin. So yung hanggang ngayon yung mga nagbabaliktad pa rin ng salita pagkausap mo. Palindrome. Parang... Alam mo, nakakaasar yung salitang malakas, ginawang sakalam. Sakalam. Limbawa, Lodi. Yung lodi nga nakakabuisit din eh. Parang hindi mo siya maseryoso kahit maganda yung pinag-uusapan nyo. Arat na bro. Yung arat. Noon na-gets ko pa eh. Nung tumagal, ito kasi yun eh. Pag overly used. Nakakairita. Nakakairita na. Sige na, batang 90s ka na. Okay na tayo. Yung salita ngang shish, paulit-ulit na eh. Ilang taon ko na naririnig yun eh. Nothing against the people that use that word Yung shish. Nagigets ko naman. Merong di kayo masamang tao. Nakakairita lang talaga. Ako lang talaga yun. Kami yung may problema. Sige. Yung sinasabi ko, it won't hold any weight. Nakakairita lang yung shish. Shish. Ayos bro, bagong kicks. Shish. Parang tanga po, tangina. Nakakapiko na yun, no? Hindi kasi, ganun ka na lang. Hindi kasi na tumatak yata sa isip nila na kapag sinabi mo yung mga ganong salita, you look cool. You sound cool. You sound cool. Siguro sa ibang tao, they sound cool. Ano pa? Bro, kami tayo, bro. Sheesh! Tangina, no? Ang sukot. Sobrang cringe. Lolo mo, sheesh. Shish mo mukha mo. Lagi yan. Pero in terms of yung pakikipag-argue natin sa mga ganitong bagay, tingin mo ba may kapupuntahan din? Di ba wala? Wala, ganun. Kasi habit na eh. Habit na eh. Bad habit na eh. Parang gusto ko tuloy bumalik sa panahong high school pa ako. Tingin ko sa tingin ko, nakumpara ko sa adult life ko, parang mas simple pa eh. Tsaka mas simple lang din yung stress level mo na. Stress level mo lang naman, kailangan mo makapasa eh. Ayaw mo maging repeater. Tsaka ang dami mong source of entertainment eh. Ngayon naman of course. Pero dati kasi parang, kapag mayroon kang unique source of entertainment, ang saya. Tinutukoy ko yung mga suntukan. Gago sa amin sa... Sorry, yung may biglang magsusundukan sa room nyo. Gano'n ba yung mga babae magsasabunatan tapos nakalak lang yung kamay nila sa buhok? Gago. Walang bibitaw. Gago yung catfight. Catfight talaga. Ang saya manood nun, gago. Hindi kasi very strange din makakita ng ganun eh. Di ba, kasalasan ng babae, hindi naman pala away. So, napakabihira. Di ba? Uy, spectacle, nice. Kaya kapag may nag-away sa harapan mo ng babae, yes! Catfight! Hindi masama yun, masaya yun. Tapos yun yung pagkakwentuhan niya pag pauwi na kayo. Bumaliktad si nakita ako, nabunot yung isang buhok ko. Puta, na body slam si ganyan, no? Rinig ko, gaganti daw si nagsumbong kay ganito. Resback bukas. Maulit yun. Abangan natin. Nalala ko nung first year high school ako. Meron kaming isang kaklase, lagi siya napapaaway. Ano talaga siya, gangster talaga. May pagkaganon nga siya. Basagolero talaga. Yung konting, maikli yung fuse. May ano nga siya. Mabilis sumabog. Meron siyang background sa mga, alam mo yung mga gang-gang. Frat noon. Hindi naman frat. Pero frat, iba yung frat sa gang, sorry. Yung gang na parang sa inyo lang, sa yung grupo-grupo sila, gano'n. Sa barangay lang, gano'n. Mga itim na magkakapatid. Basta ganun yung para silang TBS, ganun, TST. Hindi, malaki rin yung mga yun. Yun nga. Parang ibang grupo lang. Yun nga. Parang meron silang faction eh. Yung kaklase namin na yun, tuwing mag-e-exam kami sa tuwing mag-e-exam kami, from first quarter to the fourth,
lagi siyang may nakakaaway. Lagi may nakakaaway. Kasi may clean fuse niya. Mabilis siya makante. Hindi kasi lagi siyang inaasar. Lagi siyang kinukupal. Napipikon. Pinariringgan siya. Ang baho daw niya. Amoy ganito, ganyan. Para last topic lang natin yun. Baka isang tao lang yun. Isang tao nga lang. Okay. Last episode, di ba may kinakwento ko? Kinakwento mo, baho siya. Ngayon, bas naman siya, pikunin pala. Hindi, marami siyang, pero mabait siyang tao, don't get me wrong. Ayun, nangyari kasi, inaya siya ng sapakan daw. Pumunta dun sa labas kasi ng school namin, merong isang malaking CR dun sa gilid. Doon sila nagsuntukan. Gago. Ang nangyari, umpisa pa lang, inuntog siya dun sa sa urinal. Gago. Tapos yun, nagratratan sila. Tanginang tindi, Nawanood niyo. Oo, saya. May nagbibideo pa nga eh. Yung gamit pa yung sinaunang video camera. Yung mga N70, N90. Ganun. Before that pa. Bago pa. Basta Nokia phone na. Yung pixelated yung video. Yung 144p pa lang. 144p. Tapos ang nangyari next, may dumating na janitress. Inawat sila. Ayun, kumaripas kami, nag-scrum kami. Kasi madadamay kayo. Nag-disperse kami. Gagawin kayong witness. Ganun. Puta, nabitin. Kinabukasan, may part 2. May part 2 sila. Tangina, ganun din, natalo ulit siya. Gago, nakakalungkot eh. Parang at some point, nag-cheer ka na sa kanya. Yung, hindi, bawi ka. Pero wala na overpower siya talaga. Talo talaga siya. Tapos yun, same person lang din. Ang nangyari, yung sumunod naman, taga-ibang section yung nakaaway niya. Third year high school na yata kami nun. Third year na kayo nun. Hindi, second year pala. Pagkakatanda ko, second year high school kami nun. Hindi ko siya kaklase, nabalitaan ko lang. Nagsuntukan naman sila nun sa katapat ng fishball vendor. Tapos, inuntog din siya dun sa... Tapalod. Hindi, dun sa may... Tapalod ba tawag? Yero. Yung yero, tangina. Umalabog daw boom. Init nun. Kasi nandun yung hindi ko... Siguro na rin siya. Pero ang tindi gagi kasi talagang ayaw sa kanya ng mga tao. Kaya, yun, sadly. Kawawa naman. Yun nga. Pero matapang din yun. Basagulero talaga. Ayaw din niya magpatalo. Skandaloso rin yun eh. Pag nabangga mo siya... sabi mo na, sa amoy pa lang. Pero mabait yan. Nagkataon lang na napag-usapan natin same person. Simpler times pero fun. Suntukan. So yun yung masaya yung pagkakwentuhan niyo pag-uwi. Yun nga. Sinuntok siya ng ganito. Ang lakas nun. At saka, alam mo, isa rin sa reason kaya may nagsusuntukan. Gusto nilang sumikat eh. Doon sa school. Wow, nakipagsuntukan. Nabasagolero sila. Ang guwapo naman. Ganun ba? Hindi. Sa amin, sa public, hindi ganun. Hindi, parang ang tapang kasi nung dating mo. Abangan sa labas. Ganun. Tsaka pinapakita mo na hindi ka makakante. Yung hindi ka pa, wag ka magpatalo. Hindi kayo magagalaw. Yun nga yung yung sa bully. Sige, pag binuli ka, wag mo na pabuti ng 3. Di ba? Parang stand up for yourself. Hindi, pero tawag dito, may isa pa akong nakita. Catfight to eh. Babae naman. Hindi. Ito talaga na sa harapan ko biglang nangyari out of nowhere. Talagang biglang talagang nag-snap, biglang may nagsapakan sa harapan ko na babae. Pero yung ginawa nila sa isa't isa, kasi nag-uusap sila, nakita ko eh. Pero hindi nagpe-pay attention. Tapos parang nagkakainitan. Gahamunan na. Tapos biglang, ang nangyari, in-spike yung muka. Shit. Parang yung mukha nung kaaway niya, volleyball. Binalibol. Parang volleyball yung mukha, in-spike na gano'n, pak! Tapos gano'n din ginawa sa kanya, pak! Tapos nagsabunutan sila, ang tagal. Tapos may dumating na gwardiya, inawat sila. Dahil niya sa akin nung pag-uwian na, kasi pang umaga ako nun eh. Tapos ang uwian namin, 12 ng tanghali kasi public school eh. Lagi yan may nagsusuntukan talaga. Kung hindi mga babae, mga lalaki naman nag-aabangan sa labas. Ganun. Dancer versus rockista. Ganun. Sinong panalo? Wala, para silang basag ang mukha eh. Ganun. Tapos abangan sa labas. Di ba meron ka na kwento sa akin dati, tama ba? Yung magjowa na tomboy. Ay, oo. Sa ano yun? Sa jeep? Sa jeep yun. Pauwi na ako nun eh, sa Marikina. Syempre, nagpupuno pa yung jeep. Nakahinto kami. May katabi akong couple na, lesbian couple sila. Tapos nag-uusap lang sila ng una eh. Tapos hanggang sa sigawan na. Sabi mo sa akin, di ka na naipag-usap dito. Ngayon, magkikita kayo. Papauwiin mo lang pala ako, gago ka. Maya-maya,
nalalakit na yung babae. Oo. Syempre, yung lesbian, di papayag na dito, skandaloso ka niya. Sumagot din ng sampal, pak. Tapos ako sa gilid, natatamaan ako. Nadadamay ka sa away nila. Nadadamay ako kasi. Physically. Oo. Yung sa harap ko na manong, parang napikon na sa kanila. Oo. Kasi, may sakita na, iyakan na nangyayari. Gago ko, nagtiwala ako sa'yo. Tapos sabi ng tomboy, magkikita lang naman kami nito, wala naman kami gagawin. Sabi nung manong sa tapat ko, ay, putang ina, nakadamay kayo. Iniiyakan mo yan, wala naman titi yan. Nag-erupt yung mga tao sa loob ng jeep ko. Ayun, ganyan na tawa. Ganun. Gago. Naawa ako dun sa couple kasi kasi sana, mag-usap na muna kayo ng maayos. hindi makapagpigil no? Hindi talagang, parang sila parang JJ couple. Okay. Nabivisualize siguro ko na. mga teenagers. High school ganun. Oo. High school or college na, ganun. Talagang walang manners talaga. Nagsampalan. ako yung tinatamaan pag umiilag yung yung tomboy kasi parang Floyd Mayweather pa ako. Yung tapos lilin siya, babanggain ako ganun. So ako din na lang kumikibo, sabi ko. Pag nagda-dodge ikaw tinatamaan. Ayoko sumali, bahala ko yun siya. Gusto ko nang umuwi. Yun yung mindset ko nun kasi galing pa akong Manila nun Putang inang yan. Gusto ko nang umuwi. Ayoko makipag tawag dito. Depende sinabi ni Manong. Iniiyakan mo yan. Wala naman titi yan. Ayoko makipagtalo pa sa inyo. Gusto ko na umuwi. Nag-erupt yung mga tao. Parang nawala lahat ng stress sa buhay. Yun nga. Ayun yung natutunan ko na pag sabay-sabay pala kayong tumatawa, nakakawala ng stress. Tawag dito, infectious yung tawa na infectious talaga Putang inang yan. Weird. May mga fair share talaga tayo ng mga mga away. Experience as a commuter. May nakita pa, ito pala naalala ko, no? Nasa streets ako nun Tapos, crowded yung area. May magjowa yun, nag-aaway sila. Gabi pa yun Tapos sa hindi kalayuan, may mga enforcer. May mga traffic enforcer. Nagulat ako yung lalaki, yung sinampal niya ng malakas yung babae. Grabe, as in, ramdam mo. Ganun. Parang lumagutok talaga. Ramdam mo yung laman. Parang tunog ng karne pag binagsak mo sa kahoy. Ganun. Sa anumang surface. Ganun. Tapos, yung babae, pwede bang humingi ng tulong? Gumanon siya, Tapos walang lumapit, gago. Grabe, kahit may mga traffic enforcer, may authority sila. Yun nga doon ako, sabi ko, napaka-dark naman ito. Tapos ako wala akong magawa kasi mas malaki sa akin yung lalaki. At saka hirap din na na manghingalam ka basta-basta. Huwag ka manghimasok. Yung i-insert mo sarili mo. Pwede mo naman awatin Tapos tumawag ka ng traffic enforcer. Sir, nga kayo dito, tumulong kayo. Anong nangyari na lang, naghiwalay na lang sila doon sa kawawa naman sa yung spot babae. na yun. Medyo kinabahan nga ako nun kasi anything could go down. Parang there are chances na baka mapasama ka pa. Yun yung iniiwasan ng ibang tao. Pero maraming eyewitness. Maraming nakakita dun. Pero alam mo, nakakatakot na maka-enkwentro mo. Yung mga palaboy talaga. Naman. Tapos bigla ka sinaktan, wala kang palag dun Kasi mentally incapacitated sila Tsaka parang wala nang mawawala sa kanila. Ganun. Yun nga, parang sige, let it go na lang. Pero lumayo ka kasi di mo alam, baka makapatay pala yun. Naalala mo, nag-bike tayo pa buso-buso. Yung baliw na sumasayaw-sayaw doon. Parang nananadya siyang gano'n ng biker. Yung mangharang, yung mang semplang. Pag nakakaharap ako nung ganun, di ko alam kung anong gagawin. Hindi ako iwas talaga Pero pag tinamaan ako, sorry. Hindi, ang scary talaga. German suplex sa akin yun. Ibabatista bomb mo. Ibabatista bomb ko sa bahay. Anyway. Pero delikado yan yung mga ganun. Naman, gagi. Kasi pwedeng ikaw rin yung magmukhang masama doon kasi mentally... iwas ka na lang talaga as in. Off the rockers. Ganun sila. Kung may sayad talaga yun, wag mo papatulan. Totoo. Kasi ikaw yung abuser Ikaw yung ganun yung dating. Ikaw yung magiging aggressor Kasi alam mo namang di makakapalag yun Tas, di ba? Kukuyugin nyo lang. Ay, nako. Pero pag may witness, umisa ka lang. Joke. The self-defense. Pero there are many times na dapat maging united yung mga tao against one. Halimbawa, nabalitaan mo ba yung sa nangyayari sa Adobe? Yung AI generated.
yung mga hindi AI generated. Ano ba yung paano ba yun? Yung nangyari sa Adobe. About AI yun di ba? Teka lang, hindi ko alam kung related ba sa AI. Hindi, basta ang ginagawa ng Adobe, basically, kapag meron kang, let's say, project, no, okay, na ginawa, tapos nasa cloud, nasa Creative Cloud, meron silang authority na kalkalin yun. Kunin yun. Yun para i-feed daw sa AI machine nila. Parang, yun yata yun. I'm not sure. Baka mali ako doon. Parang automatic. Pag ginawa mo sa Adobe. Tapos nasa cloud, sinisave property mo. Nila. Property nila kasi ginamit mo yung software nila. Okay. Ganun yung pagkakaintindi ko doon sa issue eh. Tapos may nabasa rin kasi ako na kaya ganun ginagawa ng Adobe para i-feed yung machine nila. Yung AI nila. Ganun yung ginagawa ni Mark Zuckerberg. Sa Meta. Di ba sa Instagram nagkaroon ng mass boycott sa IG? Ang dami nga naglipatan sa Kara eh. Tayo. Sa Kara na kami. Nasa Kara kami. Pero kasi art-related yun eh. So, talo rin tingin solution dyan sa Adobe, crack nyo lang. It's your moral obligation. Hindi na siya nakaka-guilty. Hindi kasi gaguhan na eh. Di sige, ito na lang gagawin namin. Or, i-boycott nyo na lang yung product. Pirate ko na lang yung Photoshop. Joke. Marami namang alternative through the years. May may mga libre naman like Krita. Clip Studio Paint. Sa mga fellow artists dyan. Mga artist. Sobrang okay ng Clip Studio Paint. Grabe talaga pag corporate grid yung pumapasok eh. Wala silang pakialam sa rights. Artistic freedom. Hindi kasi nagkaroon sila ng way para i-bypass yung copyright law. Kasi wala pa namang law sa AI eh. Wala pa eh. So let's fuck them in the ass. Yung mga customer. Tarantado. Gago nga. Nabuisit nga ako dito sa AI machine ng Instagram. Kasi nalaman na lang natin na ganun pala ginagawa ng Instagram, yung data scraping. Data scraping. Basically, lahat ng in-upload mo, kukunin nila para sa AI machine nila. To train their AI. At ikaw, wala kang laban kasi in-upload mo rin dun sa Late na eh. Kaya sa mga fellow artists yan, Kara. Try nyo yung Kara. Tsaka wag na kayo mag-upload sa Instagram. Gawin nyo lang na platform yung Instagram para sa My Day nyo. Yung Instagram, ginagamit ko na lang yun pag nag-upload ako ng mga bike pics. Pag My Day pero yung artwork, wag na. Di, alam na nila yun. Marami nang gumawa. May awareness naman eh. Ang bilis nga rin eh. Yun nga. Yun na nakakatawa sa art community. Parang hindi nila tinotolerate. Ang creepy talaga, tsaka ang slimy eh. Kasi late na nung nalaman mo eh. Tsaka parang ninakawan eh. Yun ninakawan ka eh. Ito lang naman yan eh. Alam naman kasi ng Meta ni Mark Zuckerberg na hindi tayo papayag eh. Nakunin yung data natin. So, ayun. Perasahan na lang. Perasahan na lang. Ang slimy nga eh. Fuck you, Mark. Okay sana kung babayaran tayo eh. Diba? Fuck you, Mark. Anyway. Corporate greed sucks ass. Mga corporate shit. Magpapatuloy pa yan. Mas lalala pa yan. Hindi siya matatapos pero ngayon. Ang maganda nun, aware na yung mga artist na, okay, alam ko nagalawan nyo. Hindi kasi at this point, nasa infancy pa rin yung... nasa infancy. Pero mabilis lang ma-develop yan. Yun nga eh. Ang akin lang, sana may compensation, pero wala. Asa ka pa, boy. Asa pa. Suntukan na lang. AI bitches. Anyway, ito na yung real deal. Yes. Thanks for sticking around. Thank you. Thanks for being here. Salamat. Mwah! Sa mga nakikinig pa rin. Mwah! We love you. We love you. Yan lang. Bye-bye. Bye-bye. See ya. See ya. Next episode.